Kaya maraming nasa religious magulo, mga nasa religious at iba-ibang sect at denomination magulo. Tignan mo sila sa social media, sobrang gulo nila, wala silang peace kasi lagi nilang sinasabi sila yung truth, sila yung tama, sila yung totoo. But nakikita ninyo yung kanilang argument is walang peace, walang joy, walang love. What's up guys? Welcome back again sa ating YouTube channel. Ayan. Isang magandang araw sa atin lahat at mapagpalang araw sa inyo, no? So, kung nasang lupalop man kayo ng mundo at nasaang planeta o nasaang kalawakan o nasaang bahagi kayo ng mundo, Pilipinas, mundo, no? So, shoutout sa inyong lahat. Mabuhay kayo at pagpalain nawa tayo ng Diyos na buhay. Ayan. So, meron lang akong gustong i-share at meron lang akong gustong ibahagi sa inyo sa araw na ito, no? So, alam naman natin na yung mundo o yung bawat bansa ay sobrang gulo. Ayan. Pero gusto ko kayong bigyan ng isang kapayapaan sa inyong mga puso't isipan. Ayan. So, lagi ninyong tandaan kapag dumaranas kayo ng mga problema, pagsubok, kabiguan, kasawian, lahat ng mga kapighatian or may mga nangyayaring hindi maganda sa buhay ninyo, lagi niyong isipin na meron yung purpose. Meron yung purpose. Lahat ng mga mabigat na nangyayari sa buhay natin ay may purpose yan, no? Kaya wag na wag mong isipin o wag na wag mong gawin yung mga bagay na hindi dapat gawin, no? Yung mga bagay na magdudulot lalo ng negatibo sa buhay mo. Kung mabigat yung nangyayari sa buhay mo, iiyak mo lang. Pwede mong iiyak, i-share mo sa mga kakilala mo, kaibigan mo, upang nang sa ganun gumaan lahat ng pasanin mo. Dahil hindi lang naman ikaw yung dumaranas ng mga problema at pagsubok. Pwede kang umiyak sa lahat. Pwede kang umiyak sa puno, pwede kang umiyak sa tabing dagat. So lahat tayo kailangan natin ng unwind na tinatawag, no? Kasi bilang isang tao dumaranas tayo lahat ng mga kabiguan, kasawian, problema, stress, anxiety, lahat yan ay pinagdadaanan natin. But yung pagsubok na yan ay trials lang sa ating mga buhay, no? Sabi sa Bible, sa James, di ba? Yung pagsubok ay nagpapatatag lalo sa atin. Kaya kung dumaranas ka ng pagsubok, problema, kabiguan, kasawian, broke, lahat yan ay may dahilan kung bakit nangyayari. Pwedeng ginigising ka lang sa yung pagkakatulog or ikino-correct ka lang sa lahat ng mga pagkakamali mo sa buhay. Kaya kung dumaranas ka man ngayon ng kabiguan, kasawian, pagsubok, ay huminga ka lang, hinga. Ayan. Inhale, exhale. Damhin mo yung nature, yung kapaligiran. Tignan mo yung mga bagay na kung saan magbibigay sa'yo ng kapahingahan. Relax. Ayan. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagod at nabibigatan sa inyong pasan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So yan, tumingin ka sa paligid, tingnan mo yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kapahingahan. Kung meron kang mahal sa buhay, ayan, pamilya, tingnan mo sila na nagmamahal sa iyo, nagpapahalaga sa iyo. At yung mga kaibigan, friends, or kahit ano, basta yung magbibigay sa iyo ng kapahingahan, di ba? Dahil nature ay kinreate ng God para sa ating mga tao. Yan. Lahat tayo ay iisa lang ng pinagmulan. Lahat tayo ay iisa lang ng nararamdaman, no? Kung ano yung nararamdaman mo is naramdaman din ng ibang tao yan. Kung ano yung kabiguan, kasawian, naramdaman din ng tao yan. Kagalakan,
saya, lungkot. Ayan, nararamdaman ng lahat ng tao yan. Dahil tayo ay iisa lang. Iisa lang tayo ng pinagdadaanan, lahat ng tao. Kaya kung nakakaramdam ka niyan is huminga ka lang, hinga. Buksan mo yung isip mo, puso mo. Tanungin mo yung sarili mo kung anong purpose, bakit nangyayari to, anong dahilan, kung bakit dumadaan ako sa ganitong sitwasyon, ano yung mga pagkakamali ko, ano yung mga dapat itama ko sa buhay ko. But lagi mong tandaan na yung mga sugat kusang nag-heal. Yan. Yung mga kabiguan, kasawian, yan ay sugat. But yan ay mag-heal pagdating ng panahon. But may peklat pero wala nang sakit. Yan. Kumbaga nandun pa rin yung karanasan mo, pero yung pakiramdam is wala na. Peace, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kumbaga ginigising lang tayo ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon sa buhay natin, dahil itong mundo ay sobrang kasinungalingan, sobrang lie. Para lang tayo nakakulong sa isang game na kung saan nakaprogram lahat. Yan. Lahat ng nangyayari dito ay nakaprogram. Kaya kung ikaw ay magpapadala or hindi mo na naiintindihan yung mga nangyayari dito sa mundo, baka tulog ka pa. Wake up, yan, gising na gising. Dahil yung mga pain, ano yan, paraan niya ni God para ikaw ay gumising. Paraan niya ng Lord para magising ka sa katotohanan, sa realidad, sa totoong buhay, sa totoong mundo. Yan. Kahulugan ng buhay, kung ano yung purpose mo dito sa lupa. Ayan. Yan yung way ni God para magising tayo. But yung paggising is hindi siya madali. Kumbaga sa pananampalatayang Kristiyano, yan yung tinatawag na born again. Kapag na born again ka, magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso mo, magkakaroon ka ng peace, magkakaroon ka ng joy. Kahit sobrang dami mong problema pinagdadaanan is hinihinga mo lang siya. Masakit pero hindi mo siya napipil na sakit, kagaya ng nasa makamundong bagay ka pa. Ang kalaban kasi natin sa mundong ito is yung sarili nating mismong ego. Yung ego kasi natin is pinoprotektahan tayo niyan sa lahat ng pwedeng mangyaring hindi maganda sa buhay natin. Ego tsaka pride, yan yun yung nagudulot kung bakit nagkakaroon tayo ng yabang sa ating sarili, ambisyon, na kapag nakita tayo nakakilala na maganda na yung buhay, mas gusto natin higitan. Kumbaga nagkakaroon tayo ng mas nangingibabaw yung ating ego, hindi yung ating spirit. Kasi yung spirit ay nagkakaroon niya ng peace, contentment, kapayapaan sa buhay, sa ating kalooban, na hindi mo na hinahangad yung mga bagay na nandito sa mundo. Ang gusto mong hangarin ay peace, kapayapaan, pagkakaisa. Yan yung hinahangad mo na dito sa mundo. Gusto mong mapil yung presence ni God. Gusto mong bigyan ng pagmamahal lahat ng nilalang dito sa mundo, mapahayop, puno, halaman, tao. Yan yung presence kapag na born again ka na. Yan yung mapipil mo. At gusto mong bigyan lagi gusto mo laging iparamdam sa mga tao yung presence ng Lord sa buhay mo. Yan yung way kapag na born again ka na. Kasi ang pagiging born again ay hindi yan pinipilit. At hindi yan nakukuha sa relihiyon. Usa yang dumarating. Kapag ikaw ay pinili or chosen, talagang magigising at magigising ka kung ikaw ay pinili ng Diyos na maunawaan kung ano yung kahulugan ng buhay mo dito sa mundo. So medyo magulo man yung aking sinasabi, medyo hindi man maintindihan, but
lahat ng gising na or mulat na sa realidad, sa katotohanan, ay nauunawaan nila yung sinasabi ko. Kaya maraming nasa religious, magulo, mga nasa religious at iba-ibang sect at denomination, magulo. Tignan mo sila sa social media, sobrang gulo nila, wala silang peace. Kasi lagi nilang sinasabi sila yung truth, sila yung tama, sila yung totoo. But nakikita ninyo yung kanilang argument is walang peace, walang joy, walang love. Kasi nga ego yung umiiral. Ego yung mas nangingibabaw, hindi yung spirit at soul. Yan. Pero sinabi naman sa Bible yung bunga ng espiritu, alam natin yan. Alam mo yung bunga ng espiritu. Ayaw mo makipagtalo, ayaw mong gumawa ng ikakasama sa kapwa mo. Kasi ang gusto mo is kapayapaan. Gusto mong i-share yung pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos sa'yo, ibinabato sa'yo ng Diyos yung pag-ibig niya at gusto mong ibato sa mga tao. Ba't hindi para sabihin ikaw yung totoo, ikaw yung tama? Gusto mong iparamdam yung presence ni God sa buhay nila, hindi sa pamamagitan ng ego mo, kundi spirit at iyong soul. Yan yung born again. No? Sa totoo lang, nung napasok ako sa religious is hindi ko pa siya nauunawaan, but parang ngayon ko pa lang siya mas naiintindihan. Mas ngayon ko pa lang na pipil yung joy, love, and peace sa buhay ko. Kaya kung ikaw ay nakakaramdam ng kapayapaan, wala ka man sa religious at gusto mong i-express o i-share sa mga tao yung peace, love, and joy, baka gising ka na. Kasi ang pagiging born again ay wala yan sa religious. Kusang dumarating sa tao yan na hindi na umiiral sa iyo yung ego mo. Yung ego mo nandun pa rin, pero mas umiiral na yung spirit at ang iyong soul. Yan. Nagkakaroon ka na ng peace sa bawat tao. Mas nakikita mo na sila bilang ikaw, bilang bahagi mo, bilang katulad mo. Pwedeng nakikita mo yung ginagawa nila, but nakikita mong sila ay mga tulog pa. Hindi pa sila gising. Tulad sabi ng Panginoon, di ba, nung pinako siya sa krus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kasi nga yung umiiral is ego, hindi yung spirit at soul. So, sinabi sa Bible, sa Genesis, nung nagkasala si Eva at Adan, sinabi ng Lord o ng Diyos sa kanila na ang iyong bunga ay aking pag-aawayin. Ang kanyang anak ang dudurog sa iyong ulo at ang iyong anak ang dudurog sa kanyang sakong. Kung iisipin at iintindihin mo yung talatang ito sa Bible o verse sa Bible is, kung ikaw ay gising na at mulat ka na, maiintindihan mo na kung ano yung meaning at ano yung ibig sabihin ng verse na yan. Pero kung ikaw ay tulog pa at hindi ka pagising sa realidad, marahil iba ang maging meaning niyan sa iyo. Marahil hindi mo maintindihan ang kahulugan niyan. Ngunit kung ikaw ay mulat na at gising ka na sa realidad, malalaman mo yung meaning niyan. So yun lang mga kapatid, gusto ko lang i-express or i-share sa inyo yung love, peace at joy na galing sa Lord. Yung kanyang spirit, mararamdaman mo yan sa lahat ng kapaligiran dito sa mundo. Dahil tayo ay isang espiritu lang, di ba sinabi sa Bible? Isang espiritu, isang bautismo. Lahat yan mararamdaman mo na kapag nakakita ka ng tao na hindi okay, negative, mapipil mo agad, mararamdaman mo yung presensya niya na hindi siya
okay yung energy niya, mararamdaman mo yung energy niya. Mararamdaman mo yung kung yung isang tao ay masaya, kahit di mo makita sa itsura niya, mafe-feel mo. Kasi one soul ay one spirit lang tayong lahat. Kumbaga lahat tayo konektado sa Diyos, sa Ama. Konektado tayong lahat sa Ama. But iba-iba lang tayo ng sitwasyon, iba-iba ng ah, iba-iba tayo ng fruit. Ayan sabi sa Bible, iba-iba ng fruit. Iba yung fruit mo, iba yung kumbaga iba yung gift mo, iba yung destination mo, at iba yung ano mo, sitwasyon mo. But kung nauunawaan natin ang kahulugan ng buhay at gising ka na sa katotohanan, makikita mo na yung kabulukan ng mundo, makikita mo na yung peace ng Lord sa buhay mo. Na kahit sobrang dami mong pinagdadaanan, nandun pa rin yung joy at kapayapaan sa iyong buhay. So yun lang mga kapatid, naway magkaroon ng kapayapaan ang bawat isa. Alam ko hindi ito naiintindihan ng iba, but naiintindihan to ng mga gising na. So yun lang, maraming salamat at God bless everyone.